Kauban na mayong adlaw, welcome na sa atong sinimnang programa dinhi sa tuwang official Facebook page ng Cagayan de Oro City Information Office. Og yun man sa itong mga partnered radios kunin na to ang makauban ang ato ang mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpabot sa ilang mga gipangingusgan nga mga ordinansa ug mga programa alang sa kaayuhan sa kinabag-ang katawhan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Batunaon na din na kini si George Bacos gikan sa City Information Office ning dakbayan na ilalom sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy o man sa pagpangulo sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Karon nga episode sa ato ang inyong konseho karon na ilabihan usab ka interesting ato ang pagaisgutan labi na magtuki kita sa maayong panglawas sa seguridad sa ato ang kinatibuk ang well-being dinhi sa kanatong mga taga-dakbayan sa Cagayan de Oro. Tumakauban ang chairman sa Committee on Health, Nutrition and Health Insurance walain Doktora Maria Lourdes sa Guapa Gaani. Doktora, welcome sa atong programang inyong konseho karon ug pagpanimaya sa atong mga suking tigpaminaw tiglantaw. Salamat George. May buntag sa tanan no sa Cagayan de Oro and Misamis Oriental. Una no akong pampasalamat sa atong CIO na gipanguluhan ni Miss Ivy Guantero nga ilan na sa kong gitagaan gigayon karon ay mga ilo ko dispensa na medyo na late medyo na traffic lang gamay and I was really hoping na makabot ko on time pero sorry kay George. Okay, lagi walay problema kagawad. Pwede lang ko ma-extend ang time kay yes. Sala ko na. Alright. No, so hilabihan ka interesting atong pagatugyon karon kay sanglit ubay gayon nga mga programa mga ordinansang gihingos nga nasab ni kagawad. Alam usab sa panglawas may panglawas ato ang dakbayan sa Cagayan. But una na siguro kumusta si kagawad? Stress-free. Actually, George, this is my last term, no? As councilor sa Cagayan de Oro. And kung hindi mo makita physically, medyo nanambok yun ko. Yes. Naka-adjust na siguro sa akong role. After 7 years na nasa legislation, okay lang. Pero nagpadayon di ako ng atong pagserbisyo sa katawan sa Cagayan de Oro. Very active, no? Very active si Kagawad when it comes to kining sa atong legislation, sa ato ang mga programa dinhi sa dakbayan gani sa mga nagkadayang mga programa usab ni Mayor Clarix, wag gini nagpa luping, no? Wag gini absent sa si doktora sa mga programa gayon ni Mayor Clarix. But una Kagawad labi na karon nga patapos na ang tuig o niya kasagaran man gyud kay hilabihan ka busy ang sangguniang paglungsod, sangguniang panalawigan, SPs, no? Patapos na ang tuig kung sa ilabi na sa pagtuki sa annual budget for the next fiscal year. Siguro dinhi sa atong dakbayan gagawad una-una na approve na ato ang sayo kayo gani, no? Sayo kayo ang ato ang pag-aprobar sa ato ang 2024 annual budget. Siguro kung masabi, what to expect with the 2024 annual budget, Kagawad? Okay. Una, mapasalamaton ko no, sa atong Chief Executive, kay Mayor Clarix Uy, uban sa atong Local Finance Committee nga tinod, sayo ang atong, sayo ang sagbila na submit. Actually, yes. It was mga October 16 and we sa majority nag-decide na ato na lang tukion. Yes. In fact, before lugar atong Committee of the Whole, which was held mga early November, naghinay na namig-discuss sa majority. And kung imong tanaw na itong budget karon, ang increase was only, kung medyo bloated siya in terms of the figure. Yes. It's 11 billion. Pero kung imong tanaw, ng 2.7 is the loan. Yeah. So, ato na siya dayon, ang imong tanaw, ang increase is, I'm really sorry sa percentage, pero I think it's almost mga 700 million. 700 to 800 million lang. And considering na 700 to 800 million for another, then na yung mga projects, na yung mga programs nga i-implement, para sa ako, dili gid kay siya issue, no? Mo nang na-agree na ako, kay nakitaan man pod na ako dito, nga, especially sa health, na ang atong Mayor Clarix Uy, nga advocate sa health, na iyagi natutukan ang pag-upgrade sa atong J.R. Borja and the 2 hospitals karon. So, nabubuan gyud og budget. So,
alam naman mo, kontak ko, mo object pa nga, sa akong committee, pabor kayo. So, ito ang gina-expect na daghan-dag mga social services gayon nga gahin alang usab sa 2024 pagpadayon sa mga programa ug naman pagmugnaw og lain pagid nga mga programa alang sa kayuhan sa atong mga katawhan gani murag na breakdown nato no sa nakalabay mga episode ang percentage sa ato ang mga kining atong budget no for 2024. So ubay-ubay to gibudgetan when it comes to health gani say gayon man nimo kagawad no ubay-ubay to gibudgetan for social services and other expenditures din sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. So lauman nga magpadayon ang ato ang mga programa ug mas palabuon pagid nato ang unsay nasugdan sa ato ang halandong Mayor Clarix Uy. So gawad with recently lang pod kani ato nakalabay Sabado dito pod siguro kato kagawad no katapusan na po to sa ato ang Clarix nga serbisyo sa baryo which is atong i-cater kani atong kalabay Sabado is ang barangays 21 to 40. Siguro with kining 47 ka mga Saturdays, 47 ka KSBs, nalibot na to ang 80 ka barangays ini sa atong dakbayan gani aduna pay pipila ka mga barangay nga kapilan to nabalikan mo assessment ni kagawad kay no supportive sab kay ka with this program. Actually kung imong tan-awon George no usa siguro ko sa mga konsehal nga kanang present. Yeah. Usa sa mga rason na early riser gyud ko. So para sa ako programa sa atong mayor so ako gyud suportahan. Kay especially na ang services no. Nga ang ato ani is bring the government closer to the people. So which is mismo na sa barangay gidala sa atong gobyerno. And ako kay na siya nga tabang. Now, ang sa mga highlights is kanang kasalan. Nakita na ako nga sa almost 5,000 na, I think, or 4,000 plus sa 47 ka KSB nga naa sa atong administration karon. May mga reasons gyud na dili which is para sa ako nga maayo kay after so many years nila pagpuyo, natagaan sila o blessing maminyo na gyud. Sa gina sa importante kay imagine na iban 40 years, 30 years, naaw nag-ipon, tapos na yung mga anak, tapos what if kung mahitabo sa bana or sawa, wala gyud, di ba? And for that, kanang murag na ay dignidad ba? Sama sa gisulti ni Mayor Clarix, na ang babae, ang mga anak, nanay mga mo gamit sa pilido sa bana. Marag, inana, we consider them as family na gyud. Na importante pod na siya. Ang by now 47. I think that would be the last na episode for the KSB. No, last Saturday. Next year, kagawad, I don't think i-relaunch na program just like KSB kining suroy-suroy ni Mayor Clarix. So lauman pagyapon ni muhang support with this kind of. Of course. As long as dawatong ang akong support sa chief executive na at the same time pod nakita na ako nga ang kita maguna ko si Mayor Clarix na ang iyang gusto gyud is siya ang moduol diba sa mga katauhan which is para sa iyang gahimuon sa People's Day, iyang gahimuon ani karon sa KSB, at the same time pohon kaning next niya nga program kaning suroy-suroy. So I do not know, di ko kabalo unsay concept ani George. I think padayon pa karon gini craft kagawad no. So pohon tanaw nato kung unsay ang mahitabo. Yes, exciting na sab for looking forward. Yes, for 2024 no. Sa umabot nga to. I think mid-January na to launch ang mga programa ni Mayor Clarix no. Dagan kayong salamat kagawad no sa imong tiunay din nga suporta usab sa nakalabay nga 47 ka mataga Sabado kay numrag kung schedule wise lang yun kung every Saturday gilaan biya gyud ang tatanin sa kuan but para sa service no iyang paglawa dagit si kagawad present dito mo gini pinaka consistent usab sa atong Clarix nga serbisyo sa baryo. Well, anyway kagawad bye-bye karon ang nagpaabot usab og pangutana
sa unsay update karon no with our city hospital system kining kabahin sa Tablon and Lumbia Hospital. Unsay update ni development karon kagawad? Actually, no, naka-chance gyud kog student ni Dr. Miranda when we were in Zamboanga last week. Yeah. Okay. Medyo nami time kay gahulat sa oras to fly back to Cagayan. So, nakasturya mi and sa JR Borja, sa karon, nanam ta sa level 2. Level 2, yes. Nakita na mo gyud na ay mga challenges nga atong gakakita na mo to upgrade into level 3, which is medyo lisod. Kay akong giinan si Ferdy na dili ta mo rush nga mo diretso tag level 3 bago ba ta nag level 2. Ato sang i-polish nga makahatag gyud ta og services na worth sa level 2. And nakita na ko nga si Ferdy in fact kuan kay siya kanang nakita na ko ang iyang support nga gusto gid niya nga mapaspasan ang mga services. Now, may mga issues sa hospital karon na among i-studyhon kung saan na mo na. Just like kung imong makita, George, mga reklamo, ako na lang isulti na ay mga kakulangon sa tambal. Dili ingon nga walay tambal. O na ay kakulangon. Siguro isa na ang sulti ni Ferdy was the budget, no? Which is kung imong tanaw ng budget, medyo nag-increase siya into more than 5% lang. Pero ang influx sa pasyente is nagdaghan. No. Samot na kay gi-open to di ay kagawad no ang kining hours para sa mga outpatient extend. So, mo lagi na siya no ang akong if only ang public service is kanang pwede lang yung taga-Cagayan lang atong dawaton, which is dili kay ang public service is walay boundaries. So wala tayong choice moani dinhi whether taga-asa ato nang gadawaton. So ang ato lang ana gainon ako si Dr. Miranda nga isantay nato atong PhilHealth kay that's ROI. So, naay influx sa pasyente at the same time pod ang budget nga medyo dili gyud makasuffice sa atong number of patients. So, isa sa among nahuna-hunaan para ma-recover nato ni is ang consignment. Which was isa na among gidiskussan, hopefully final, pero I hope si Ferdy medyo busy pa siya. Kaya ang consignment magod is mo ni siyang sabay tawag answer sa atong mga kakulangon na then whatever atong makuha mo atong bayran. Diba? I mean, na i-open nato sa mga suppliers, sa mga pharmaceuticals, sa mga unsa din kung kinsay willing sa atong appeal aning consignment na programa para dili lang sad kaayo ma-waste ang kwarta sa gobyerno kay kung magmalit tapos dili siya fast moving wala lang gyapon diba? Excuse me so nindot nga programa po ning consignment niya siguro giinyohan ning gitun-an kagawad no. Actually George kana amo na nahimo way back before. Pero tungod kay na-exhaust na mong PhilHealth. So, karon lang medyo na problema mo nang usa sa mga cancer. Diba? Nga para dili na ito makuhanan ang atong katawan. Ma-deprive kay naagyo mo abot sa ako. In fact, murag once or twice ko na napatawag si Dr. Miranda sa akong committee regarding aning na ay ipapalit sa gawas na mga inana. Twice na nako siya na patawag. Mo yung question. So, ginana ko first, dili ta mo iyon nga na problema, dili na to aksyonan. Tabangan na to kung sa ito makita. So, basin pohon or next year, kung ma-realize na yung consignment, I hope nga mauna ni siya ang tubag nga pa. Kaya dili man talugi sa gobyerno. Kung say makuha na ito, more may atong bayran, di ba? So, dili pagid kay
ma-exhaust atong budget kay dili na kay sila mag-budget for that amount, then dili it will go into waste kay wala na gamit. Wala na gamit, yes. Maayo pod nga strategy no ilabi na sa ato ang tubang usab nga mga challenges dira sa J.R. sa ato ang city hospital system, no. And of course kining consulta centers kagawad sa mga updates niya sa mga developments niya. Actually, ang consulta centers is dapat unta na ni siya sa preventive na side, which is naa sa atong mga public health, sa city health ni siya office. So, as of karon natin 7 ka consulta centers. Sa lain-laing barangays, no, ato na lang gi-launch, and kini magong consulta centers is programa ni sa PhilHealth. Yes. O nga atong gi-implement sa local government unit. Kay for every PhilHealth member nga atong napakonsultan ay mga laboratories, naatay certain amount nga kadawat sa PhilHealth in return. So, mura pod na siya ang kwarta na pwede nimo mapalit sa mga reagents, pwede nimo mapalit sa tambal, pwede pod for admin costs. Yeah. So, akong gisultihan si Dr. Dilia, number one good is i-equip nato ang atong health centers. Kaya it's useless nga ang atong health centers are accredited with DOH and PhilHealth as consulta center, pero dili ta makahatag og services. Kay diya dapat kompleto na laboratory, dapat na itambal. So, kay ang kuan ni George is, ang objective ani is, sa preventive pa lang, natambalan na siya. Yes. Dili na siya moadto sa curative nga magpa-admit. Yes. Kay magbayad na po ang PhilHealth sa local government, di ba? So, doble ang ilang gasto, naghatag pa sila din tapos wala man day, magbayad na sad sila. So, diya pa lang, gamay ra ilang release sa akin, I think that's 700 pesos. So, diya pa lang, makasave sila rather than pay the hospital pila ka thousands of pesos. Yes. So, mo nang ginan ako si Dr. Ching, and I hope kini unta atong consultant with Dr. Bongkas for next year. Ang kuan ba, ang health system is dapat coordinated. It's kani atong tabangan ni try na to kay para makuan kay kung mag-iya-iya tawa tayong paingnan. Yes. So hopefully by 2024 actually so good man na naman tablon sila mga laboratories ang gamay lang pero dili ma-equip kato ng mga namoy 21 ka laboratories ani nga kailangan. Dito na to gailabay sa City Health Office. Ang uban tungod sa accessibility, medyo layo. Pag mangayo og laboratory, nag-request ang doktor, dili na maato sa City Health. So, mo na siya ang kuan nga dili gyapon na mabayaran sa PhilHealth. Kay wa man na kumpleto ang iyang labs. Muna ako inan sila nga pangitaan nato na pamaagi. Kung unsaon nato ni kay para na-return sa city, eventually, dili na mag-subsidize ang city. Yes. Diba? Self-reliant na kayo siya. So, walay losing end ang ato ang city when it comes to kining operational expenses ato ang mga consulta centers, no? And this is part also kagawad with the Universal Healthcare Law. 11223, actually, UHC Act, Universal Healthcare Act, nga inani gid siya dapat ang pamaagi. Yes. Systematized Wapo gid siya. In fact, ang Cagayan de Oro is one of the 5 pilot areas sa all over the ang pag-implement gid dapat challenge ba gid kaayo. Pero kung i-evaluate sa DOH, I think na naman sa taas-taas nga percentage o compliant naman. So mo na ang mga updates usab sa ato ang consulta center siguro with kining sa sunod nga mga bulan kay December na, then January, the next year mas pampalambo pa nato with our City Health Office and uban pa mga agencies nga katimbayayong usab nato sa pag kining systematize gayud sa ato ang mga healthcare services dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. And speaking of happy na December kagawad,
karong simanahan gyud December na karong December simanahan 1, December na no. Usasab sa giando magsaulo usab kini nga World AIDS Day karong December 1, which is ikaw vice chair sa City AIDS Committee Council no. So I don't think gi-prepare sa mga activities. Can you tell us more ani kagawad kay maka-participate atong mga Okay, salamat kay Ana George no. Actually looking forward gyud in December 1st now. Ang Mayor Clarex is the chairman of the City AIDS Council and for the past pipila ka weeks kanang duha man gud ka event or activity ang City AIDS Council medyo mo gini sa tawagani commemorate nato ni ang May the 3rd Sunday, which is IA International AIDS Memorial, and the December 1st is the World AIDS Day. So karon na siyang Friday. Now kani among mga activities sa City AIDS Council, amo na nang ang minutes during our meeting, amo nang forward kang mayor. No, tagaan ginamo siya og minutes kung unsay among masabutan. And karong December 1 na amigi kon nga activity ani ang mag-start ani 8 a.m. diya sa motorcade. Actually ang objective namo yani is ang awareness yes. Kay alarming George para kanako isip sa ka-doktor na based sa report ni Dr. Rituya from our social hygiene clinic na average of 2 to 3 per day positive HIV positive per day. Positive. So taas alarming alarming din siya, di ba? So actually napo siya challenge ani kay ang stigma ang di man gud mag-disclose. Mao gyud problema. So gusto na ako ma-acceptan kuan sa katawhan nga dawato na to ni sila kay kung HIV positive di sila makatakod. Dili sila makatakod sa imo through kanang touching through kuan. Pero once mo na kay contact, ng physical na contact, sexual contact sa mga inani nga positive, dako kang chance. Pero dawato na to sila kay pareho gud ato kung ma-remember nako ang TB ato na grabe di ba discriminate. Pero karon ang TB marag common. Treatable ang TB, matambalan. Ang HIV lang wala siya cure, pero na siya treatment. So, ang amo ani awareness lang yun sa HIV nga kung kabalo ka man sa imong lifestyle, kabalo ka sa imong binatan, get tested. Mo lang yun na siya, get tested. And, naay gobyerno nga mutabang. So, ang among activity, no, this is with the City AIDS Council and the members, no, and the city government of Cagayan de Oro, would start at 8 a.m. for a motorcade para ma-aware ang tao nga anak. So, I'm sorry for the ruta. Then, mued na siya sa Ketkay. Mga mag-start sa Circle. Rodel mato pa na siya sa Carmen, dito the JR Borja. Eventually, dito mued sa Ketkay. And, after sa mga 10 more or less 10 o'clock, mag-start me og mass. Mass for an hour siguro na siya more or less. And ang atong participants ani DI is amo gyud gi-invite, ako gyud gihanggat na ang atong newly elected SK chairman. It's not only the federation, kundi ang 80 kay ang target manggod ang kuan kaning mga vulnerable age na manggaling record na as mga 10 years old na positive na. So ina to isolated cases pero up to date ta kagawad mo rin nagkabata yun. No, so mo nang pulba, di ba? So karon among hunahunaan sa council na mga mga bag-o ni atong mga SK matabangan may ma-advocate. So nag-una-una gyud ko ani nga bago pa ni sila maglingkod so ato gining tabangan. So mo na sila gyud nga gi-priority nako together with some
students from lain-lain nga school pinaagi sa CHED na nagtap mi mangita mi para sila gyud ma-aware sila on what to do kung dili angay mahadlok, dili angay. So naa din after the mass 11 na din dia ang program proper. And natay guest speaker. We were hoping ang first choice was si Senator Bongo. Unfortunately, wala man nag-confirm. We opted for a local guest speaker, which is Dr. Dave Mendoza from Department of Health. And naamagaling si Mayor as one mahatag sa mga message as the chair sa atong City AIDS Council. And after mga 10, 11 more or less, there's lunch. No, lunch. Pagkahuman pagka 1 o'clock, nara dito yung mga upat ka activities nga naa dito sa Ketkay. Na dito ang social experiment, which is sa Normaani, kanang mga field HIV ni sila, mga positive, pero ihag nila. Nga, pakita nga, hugging, dili, wala makuha. No. Tapos, na din na bloodletting, which is ang mag-conduct ang Red Cross o Philippine Red Cross. Salamat kayo sa ilang suporta uban sa CSWD. Kaya siyempre may mga freebies for the donors sa city government. Gyapon ni salamat Mayor Clarex. And napay isa diyang HIV counseling sa CHO and ang HIV testing eventually. And this is free ang testing. Ako lang is anybody makaadto dito, kabalo ka sa imong lifestyle, kabalo ka sa imong binuhatan, kadlok, get tested. Matambalan, matabangan, na ARV na pwede ka na mo ma-recommend for the treatment hub. And kanang immune lang naman and walay problema yun. Ang ako lang is the more kung dili magpatago, the more ng opportunistic infection will come in and biya na siya. Di lang sad ko gusto nga nakabalo na ka tapos mayang ban nga manimalos, ayaw lang gyud sad please kay we will help you na ay gobyerno nga motabang. So, muna among gusto nga ma-aware ang mga tao nga kay gaka-alarm ko sa cases nga gay-report sa ako ni Dr. Retuya. So, muna angay nato atangan no sa to karong December 1. So, katong mga interesado nga mga grupo, mga kaigsunan rin sa lakbayan sa Cagayan de Oro, especially no sa itong mga kabatanunan to support our program, especially spreading awareness about HIV/AIDS o dili gid angay madlo kagawad kay anagid ang gobyerno paluyo kaninyo and highly confidential kung kamo gali no kung inyong kadlukan is kanang highly confidential inyong identity niya na kung magpa-testing mo, kung magsimbako in town, dili lang punta mo positive na inana. So ayaw kabalaka kay di na i-disclose no sa ato ang mga sa atong gobyerno no sa ato. Sorry George, in addition kay di pa dito taman 3 na siya 3 to 6 or 7 na ay ang kaning mga active nga advocates magud sa HIV amo nang silang gitagaan og kanang pasiugda sa ilang gusto sa sila no. So nasa rin Mr. and Miss na K+. So ilan na from 3 to 7. Di na mismo on the same day. December 2, naapon ni isa ka member sa City AIDS Council nga ang tingog CDO nga naapon sila another program. Supported gyapon ni sa City AIDS Council kay mga advocates ni sila. So siguro pahalipay nila sa ilang mga advocates. So kami po ga-support po ang City AIDS Council sa ila. Okay, kung wala ni sila lisod tayo. Wala mo lang gyud. So ang amo lang gyud is at least kaning World AIDS Day ato ni siyang i-commemorate para sa atong mga nag-positive na kuan dili angay nga kabalakan gyud ni. Bitaw. So wala nung dili dapat i-discriminate katong mga nag-positive, dili dapat so kay kuan ni siya kining adunay treatment nga gihatag or kining
suporta nga ato ang gobyerno gihatag usab sa mga nag-positive, no? And makapadayon gihapon mo sa inyo hang kining mga pang-adlaw-adlaw ang gibuhat nga dili gid sa kuan, dili sa hindrance, no? Kung magpabiling lang gid mo nga healthy, and of course kanang kining yung ampingan din yung kaugalingon, no? Kay compliance sa tambal, imong lifestyle po di na gyud inana. Kaya nga man manggod nga grabe lifestyle. I hope nga masabtan gyud nila. So mao nay activities nato, no, sa ato ang City AIDS Council in commemoration sa ato ang World AIDS Day karong December 1 and 2. And thank you sa kay sa itong mga partners nga mga non-governmental organizations who are actively supporting our program dinhi sa atong local government unit. Daghan kayong salamat sa inyong suporta, no. Move on taggawa, no, sa laing mga hilisgutanan usab kanito nakalabayng bulan sa Oktubre gipahigayon nato ang groundbreaking sa usa sa mga pinakadako sa mga health center dinhi sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro, kining Mega Health Center, no, sa Sitio Makanhan, Carmen. Unsay i-expect nato aning nga health center kagawad? Actually, no, nakurat ko ani kay sa tinuod lang, yung akong bawaan was mega. Pero I think it's super mega. Super health center. Super health center. Oo. Okay. Mega. Muna siya ang katong sa DOH na katong sa HPEP. Oo, nga funded. So sa mga programa ni Senator Bongo, which is na groundbreaking dito sa Balubal. Yes. Oo. Pero kining groundbreaking atong October sa Sitio Makanhan, ang ako nabanan ni, this is a super health center, solely funded by the city. Oo. So, nice siya kay ang Makanhan is dako siya nga sityo, and kabalo ko nga not only Makanhan residents ang maka-avail ani kundi ang neighboring. Yes. Dayon kung imo tanaw ng services kompleto. Yes. Naa siya yung mga laboratories, naa pa siya ang ER, mura siya mini hospital, more than an infirmary. Medyo siya murag level 1 akong tanaw. Most of the challenge galing na ako ang City Health, kay this is under City Health na ayun ang i-infirmary ni kay supportive man si Mayor Clarex ani. So ato gini siyang himuon na to siya murag level 1 nga kay ang facility magod sa health is by level of category. So ang accreditation pod sa DOH and PhilHealth mo matter sa imong category. So infirmary level 1, level 2, level 3. So kung level 3 ka na, tertiary medyo high-end na, which is like NMMC anak. So, kung infirmary lang na siya, mapareho siya sa Lumbia. Pero nakita na ko nga, naa siya dialysis center. So, dili siya ingnon nga infirmary. And this is the first, no, nga health center, nga super health center nga na dini sa Cagayan de Oro. So, kuan ka na, garbo na sa ato sa taga Cagayan. And, gi-challenge man galing ni Mayor Clarex sa nga time, no, kato nga, dapat before next year. And I hope makuan sa city engineers. Kaya kung ma-realize na, no, basin dili lang kani sa uban sitios nga at least na basin na apa. So, kaya I think is ilo to ka millions, 60 plus. 65. Yeah, 60 plus o 60 plus. And dili sa yun, centralize ang aircon. So gaka-picture na ako nga nice gid siya nga facility. And pag ma-operate na ni siya, kumpletohon nato ang kung kay sayang para kanako George na ang isa magud ka facility is not only the structure. Isa lang na siya ka component nga needed. Infra, you need that. So para ma-upgrade equipments para makahatag kag services. Manpower. So, mo-hire sa budget ana sa mga tao, doctors, nurses, down to utility, down to kung kinsa. Tapos, ang importante, medicines. Kaning upat gyud nga dapat di
uban gini sila. Di gid pwede nga guwapo kaya tong infra pero wala tay doktor, wala tay tambal, dili gid pwede. Sayang ang infra dayon. It will go into waste. Pangitaan gyud nagpaagi. Bitaw, no. Unya kini pod kagawad dako po ning tabang to decongest ang atoang like mas ginapay kining OPD kung for example kung konsulta lang siya dinha sa ato ang kining health center na to sa Makanhan, dili na necessary mo ato og GRB, no? Pwede na dinha. So kung mapalaboratory pwede na po dinha. So it's a great way usab to decongest ilabi na sa ato nagkataas ni ihapa sa mga pasyente nato no sa atong city hospital. So health nga programa gani gingon to ni Mayor Clarix nga aduna pay pagamugnaon nga sama nga mga health centers no dinhi sa ato ang dakbayan. So mas maayo sab nga programa nga mapalahutay nato ni siya labi na when it comes to operation no. Nindot ang tawag kanang matagan jud po og igong pagtagal niya. I know for sure no kay gibudgetan naman gini ni Mayor Clarix 65 million as infrastructure for sure na ni igong budget usaba sa atong operational expenses usab sa ato ang mga health center under sa ato ang city health office. Niya lain pud nga hilisgutan na kagawad kabahin usab kini sa kung dito sa kuan na groundbreak na dito sa Makanhan niya siguro sa inyong komitiba usab karon I think gituki usab ninyo ang kabahin usab kini sa Makabalan Super Health Center usab. Can you tell us more about this? Actually, George, no, na-open na muna sa committee katong previously, 2 weeks ago. Nakurap lagi ko kay giabot na sa akong committee for a MOA, Authority of the Mayor, to sign a MOA with DOH and LGU and kanang Makabalan. Akong ko na to was dili pa kompleto kay in fact ang city engineers kay ang area actually dili ni supposedly sa Makabalan sa gusa ni una. Kaso walay area ang gusa. So funded by DOH ang facility. Gaapason nila nga by 2023 maanay gamit kay para ma-obligate kay kung dili ang kwarta mabalik na sa national. So in kung ano inani mo tong gipaspasaan nako nga dili pa man ko makahatag mag-go authority kang mayor kay mismo ang city engineers nagsulti nga kana nga area is NHA daw na katong nga area. So dili pwede nga mabutangan og health center. Dayon, ang area, I think, was only pila to ka square meters. 600? 600 or 800? And kung kailangan ka og mega health center, you need at least 1,000 square meters. Now, napay structure kuno din ha, yung itong taga-city engineers. So, ginanako nga, dili sa ta pwede magmuwa. I-refer sa nako ni balik. Ibalik na ko ni, ihatag na ko ni sa landed state. Kay sila man ang magtukian ni kung angay na ba pwede na mabutangan kay kung pwede mabutangan mo kina siya, which reminds me niya magkita mi ni majority floor leader, ako siyang ikuan para ma-cover within the year. Kay sayang kayo. Actually nakurat ko na kay once ko lang to natuki naa dito si ang newly elected punong barangay, si Engineer Saniel Raipon. Siya mismo, nakurat, anak, kay nanay resolution from the barangay regarding anang health center. Pero wala pa na plaster ang papeles. So, dili po ko gusto nga mag-sign og MOA nga even gali ang yuta, napay problema. Kay mismo sa gikan sa city engineers, napay problema. So gusto na ako ibalik sa landed estate para sila ang magtuki sa yuta. Anyway, ang MOA, dali raman kaya na kay nanam na siya template, ang amo o ang DOH, kung saon lang man. Ngoy akong disultihikan. Thank you, Ana Georgia, kay akong palapon si majority floor leader sa iya. Akong gi-refer na sa landed estate. Note nga, maapas, unta na karoon sayang ang kuanosab, no? But sagdilang kay with sa ka-active usab sa atong 20th City Council sa dili madugay no ilahapon ning pagatukion ilahang plansahon o unsay mga angay nga plansahon usab sa kining pagpadayon nining maong programa
sa Department of Health, DOH, and the local government unit kay partnership man ni siya maong na ay Memorandum of Agreement. So mo ni update usab niya na. And dili lamang ta kuan kagawad no sa kining physical nga panglawas nato. Ay usapod sa inyong hingosgan ilabi na sa imong komitiba usab kining sa mental well-being nato no. And of course inyong tuki sa inyong komitiba ang kabahin usab sa mental well-being corner no. I think sa matag barangay ni kagawad kung ako masayop no. Can you tell us more about this kagawad? Actually, this is a proposed ordinance ni Vice Mayor Bebot Rodriguez. Medyo natawtaran galing ni siya kay ang first nananggoy tayo na-approve na mental health code atong June of 20, during sa 19th City Council. Hindi na ko karima, June 6, I think. Anyway, na-approve na siya. So, kaning mental health well-being corner. Muna sa iyang kuan sa iyang proposed ordinance is dapat matag barangay na ay budget for the mental health no and nagyo inaw nila nga murag focal person na i-train sa atong psychosocial unit para diya maka-identify kung anybody from nasa barangay na pwede makaadto kay naaman tay sa atong CSWD naman tayo psychosocial nga tawagan, di ba? Na sila number 911 or na sila. Pero namang goy uban gyud nga dili na maka-access ana. So the only way is didala sa barangay, which is okay man ni siya, no? Actually, ang gituki lang namo ani, ang medyo na issue ani ang katong funding. Kay na naman tayo balawod, Republic Act 1123, basta pa 11036, nga ang national government ang funding. So it would come from DOH? DOH, oo. So, in fact, pero nabaon ako during sa among meeting sa committee, nga naadi ay for every, 1.6 times 3, that's 4.8, I think, something. 4.8 million nga i-download sa DOH para sa mental health. Oo, gapaabot lang, na-approve na sa council katong playbook. Na-approve na, and we're waiting na mapirmahan nila, na-approve na po namo ang SMOA para ma-implement na to atong mental health. So, kani actually, George, gusto ko lang ipasabot na natuki ko ni siya for 4. Imagine, 4 ka-deliberation na lang nga committee meetings with Vice Mayor Bebot. And ako ang decision na to during the last was give-forward na ko sa laws and rules pending sa legal opinion. Okay. Wala pa to legal opinion. So, kailangan yun. So, and I hope na to para mabasa ni Attorney Cabandas na isip siya ang chair sa Laws and Rules, unsa manggaling. So, muna siya. Wapo siya. Nga, especially nga na I support ang national government. Then, you don't need dako kay nga budget kay trainings lang sa pag-identify. Kay even depression, di beta kabalo, no? Anxiety. Hindi mo lisod, not unless nga mo open up yun ang tao. So, siguro, ako, daghan na rabagyod cases. Muna ako ngayon ko, way back, mga 1990s or George. Ako, wala na ako ni-foresee nga, kanina mga sakit. Maabot yun ni. Mabasa ko lang ni sa books, sa medical book. Pero makain ko mas grabe ang mental health yun nga dapat tutukan. I-priority yun. Kay once na siya, di nakakabalo dagan atong mga cases nga it would lead to suicide. Maulagi kikaingon nga di nimo mabantayan. Murag asto kung mo lang taon normal ra kayo pero malay sa gumba no. Sige na lisod kayo nga nya
pero nindot siya nga programa usab kagawad kay at least dito sa barangay level nanatay mga kining tawo dito nga in case kung adunay mudangop nagyoy mo sago nagyoy mudang nay kadangpan ba no nya pod nga ma-equip sila og proper training kay lagi sensitive kay ni siyang kining problema niya muna nga nindot gyud pod nga naslay. Pasalamat pud gyud sa ila Doc Jamie Leonen, no kay active kay sila ani na sila mga trainings. In fact, sila among siya ang gitap for the training and willing si Vice Bebot na i-supportahan gyud once ma-approve ni siya sa council. Actually, wala pa gid ni siya nagawas kay napamasad siguro ang legal opinion. Yeah. So, kailangan gyud. Anyway, I go for this, man good, kaning barangay mental well-being corner. So, muna, sige lang, kay kana at least, no, himo usab ng mga langkang yan, indot pod kay suportado usab sa national government as to funds, kaya kung unsay mga programa, kung ugali mo pasahan niya siya, no, nga ordinansa nato, at least with funding din na kahit na maglisod kaya na support from the national government, we can make more programs about mental health and kining dira sa mga atong barangay level no na masuportaan gayud nato. Nya lain pag yun nga hilisbitanan kagawad kabahin gyapon sa may panawas kining kabahin usaba sa gi-proposed karon nga ordinansa usab no kining free annual check-ups, lab exams alang sa mga residente ato na prioritize diri ato mga senior citizen, ato mga PWDs, no, solo parents. So can you tell us more about this kuan sa kagawad? Actually, isa ni sa duha nga pending ni proposal gyapon ni Vice Mayor Bebot, no. Duha din kani galing na third na napsad na mo ni gi-deliberate. Kay nay mga issues before, so kailangan gyud i-deliberate gid sa yon. So ang kuan man gud ani ang kanan is murag gitagaang nipon gyud na every year murag ma-priority gyud ang seniors, PWDs and solo parent to undergo an annual medical check-up. Oo, murag sa prevention na side kanang kailangan gini sila ipatan-aw. So ako, ang mga opinion sa uban, murag siya konsulta. Na, kay, muadto man gyapon tagyo dito, check upon, dahil kailangan ka maintenance sa kagtambal. Mao man siya gyud. Ang gikuan lang gidani ni Vice Mayor is, naingipon para murag masustain gid ni siya. Ako, para sa ako, makuan gid siya kay na may Universal Healthcare Act. Oo, pero, mo pa may legal opinion pod ni siya. Pending pa pod ni siya sa Committee on Laws and Rules. Sa LR. O, di-submit na ko ni siya. Kaya mo lagi usahay, during some committee meeting, I'm really sorry, pero mo gini siya nga, usahay, magpatawag kag mga resource speaker, nga resource guest. Fortunately, di makaadto, or naamang galing representative, pero dili bitaw maka-depensa sa unsa gyud kay usahay, mayon lang nga, wala rin ako kabalo. Ako lang yung i-refer. So, mapending na po. Medyo nadugay gid ni siya. Actually. So, magpaabot lang ta sa unsay kuan sa Laws and Rules under Councilor Edgar Cabandas. So, and I hope ang mga legal opinion aning duha ka pending proposed ordinances na forward na. So, at least kagawad, no? Mura siya atong gi-institutionalize ang mga programa kay... Correct, that's the right term. Kaya murag present na siya, na siya, but wala lang siya na klaro, wala lang siya na wala lang siya so, but at least, no, muna yung importante kayong kinibang check and balances usab sa 20th City Council to really check on the ordinances, no? Kay muna tukion mo ginay gikabisihan sa ato ang mga konsehales dinhi sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro kining naisubay gyud what's kanang kung unsay illegal nga pamaagi unsay mga pros and cons na ning mga balaod nga usab nga gipasaka dinha sa atong 20th City Council. Recently lang pod kagawad no sa ubang disugta sa unahan. Recently lang po gipahigayon ang regional awards no sa kabahin usab kini sa ato ang Regional Nutrition Awards no
nagipaygayan sa Machali Beach Resort, no? And then ato ang dakpan sa Cagayan de Oro murag naghakot awards po dito kagawad, no, sa regional level niya. Siguro magpaabot po ta sa national level ini. Can you tell us more about this accomplishment usab sa atong dakbayan kagawad? Okay, actually George, no, ang nutrition nato is very very active yun. Yes. In the person sa atong labi na ang atong Sinaw City Nutrition Action Officer si Ma'am Nenet Rabe. Yes. And together with sa iyang mga staff kay for the past pipila ka years giagian gina nila una ang Green Banner. So naay 3 consecutive years ang Green Banner, after which nanat po tong crown for 2 years. Yes. 2 years. Tung last na to nga regional award dito sa Chali. Nasa atong screen, no, na si Mayor Canyosa of Old City. Kaya siya man ang regional president na sa nutrition. Kuan siya ka ng nahakot award yun ang Cagayan de Oro, and we're very proud nga kapila may balik-balik. In fact, ako si Doktora Dilia, wala namin nagsaka, ang among ipasaka, ang mga katunag yung galihok, mga coordinators, kamo na kay kamo man ang nagtrabaho. And for that, nga tungod sa pipila last year, gyapon nakuha gyapon nato nahakot. Karon nahakot awards gyapon, I think is 16, tama ba ko, 16 ka awards? Total lahat, imagine 16. Maulaw ako sa tinod lang, maulaw na kong saka. Pero proud kami sa Cagayan de Oro, na sa atong mayor, no, pasalamat gid yang support, Mayor Clarex nga nakuha nato na. And supposedly kay na-announce na magina. Actually na-announce na nga supposedly this December ma-award ang Cagayan. Kita naman ang sole contender ani ang NHA, which is the National Honor Award. Oo. Kani siya atong muna ang ngalan nila is Hall of Fame. Oo, pero gi-change ni siya sa NNC, National Nutrition Council nga kan na-prize ani. I think it's 1M. 1 million. Okay. So, lipay kaya itong mga sa nutrition na mo nang kanang, pero ma-move siya karong February, I think. Kay awarding ni Kagawa. Ang awarding. This is national na, ha? National na. Oo, kita. So, proud kita, taga-Cagayan nga. Kita rin ang sole contender aning NHA award. Hopefully for next year, i-award. Pero, sorry na-preempt. Nasuryan maganda sa NNC dito sa Chali. Gina naman gani nga, be ready with your Filipiniana. Ito din, sininet ang dapat bongga. Sininet kay sila ang galihok, ang atong nutrition. And nasa screen mo ng atong outstanding BNS from Barangay Balulang. Oo, together with punong Barangay Mikabani. Okay, siya man sad nag-support. So, dagan atong nangakuha ang awards ko sa lang na sila. Katong coordinator nato sa nutrition, nakakuha gyapon si Cheryl. So, daghan ang awards na nakuha. Lipay kay ko sa tinuod lang. And kana si Nenet Rabe, salamat ko, pero gusto na mag-retire. Kasi dili pa retire ni Mayor. Ayaw to Mayor na siya pa-retire. Kaya gusto na daw siya magpahulay. Pero grabe ilang gihimo yun. So, ayok ang atong mga BNS pod. Pasalamat kita sa atong mga barangay nutrition scholar. Kay sila ang trabaho ko sila. Init ulan, gatimbang, gapakaon sa mga bata nga nay malnourished. So dako kig tabang. Yan mo makita pud ang teamwork yun. Kita niya pa ni nagbunga, ilabihan kadaghan nga awards niya gali Hall of Famer na ta no, sa national sole contender ta dito sa national nag-inasara nakbahin sa Cagayan de Oro for that award usab karong February next year po no, supposedly karon ang tanan December gali no, but na-move by early next year. So angay usab na aton it's like formalities usab dito nga aton dawaton ang maong pasidungog nga
nag-inusa sa kada Hopefully na si Mayor ana. Okay. Mayor Clarek, sabiyon ka gyud nga na ikaw na mo dawa. Wait no. Kay ang naitabuan na sa regional wala man siya kay for na reasons Yeah. so di nato siya makuan. Hopefully. So again, no, once again, congratulations sa ato ang City Health congratulations, Office City and Health. sa ato ang City Nutrition Council. And of course, sa inyo ang kagawad na sa imong suporta usab sa 20th City Council sa mga programa mga proyekto usab nato. I think napakaidugang ang mga pahibalo kagawad, especially patong pahinumduman again ato ang maabot nga kasaulugan karong December 1 kagawad. Ug imuhang mensahe alang sa ato mga suking tigpaminaw tiglantaw karong adlaw. Okay. Anyway, salamat kaayo sa inyo George no. Yes, Salamat it was nice nga productive kay ang atong oras karon. Yeah. Salamat. Sorry lang kay na-late ko. Salamat kay sa CIO nga inyo kong gitagagi gayon. Ang ako lang gyud is we're busy karong December 1st. Looking forward gyud ko ana nga kini successful ang atong activity and dili lang na inon nga motorcade ta kay kuan ang ako lang is kung kinsa manggaling tong taga Cagayan or anybody nga kabalo ka sa imong lifestyle, kabalo ka unsa imong gabuhaton, kabalo ka if you have sexual activity nga sa the same sex or multiple sexual partner na kay mga history nga naigagamit og mga needles. Ang ako lang is get tested. Mao lang gina siya. This is free. Ayaw mo kahadlok, ayaw ka ulaw kay dili mo gawas inyong ngalan. Sa tinuod lang. Wala gyud names mo gawas. Alias lang gid na siya. And importante matest mo kay di mo angay mabalaka kay napay treatment ani. Wala lang ni siya cure. Ako lang inon. Wala cure. This is lifetime. And una-una nga immune system. Immune system ang iguan eh. So, ako galing medyo na-depress ko kay I know somebody bata pa, mga 20s pa, bago lang din siya expire for HIV. Bawaan niya ang iyang lifestyle, kapila may nagsulti, wala nagpapa. Kay dili ang pagpa-test man god is dili mandatory. Dili mandatory mo nang di ang among mga challenge. So dili siya mandatory, it's voluntary. Pero mohangyo po isip inyong konsehal no inyong sa health gid ko. Hangyo kay mutabang mi na itambal nga libre, dili angay mo mahadlok, dili mo i-discriminate, ayaw mo kabalaka na, ayaw gyud kay dili gid wala gyud makabalo. Usay gali ang ban kabalo sila, positive sila, dili pag sila musturya sa ilang parents. Okay lang, ngayon lang basta compliant lang gyud sa tambal. And kung unsa man galing ang isulti nga, dili na magkanang kanang seto ani na magbilar-bilar, di nang inom, ang maunsa ka na din ha. So, buhaton sa gid nato. Right, no? Ako, I hope nga daghan magpa-test. I'm looking forward nga ang target na mo ani actually during sa meeting among target was about mga 50. 50 ang magpa-test. So, ako gusto na ko ma-surpass ni nga numbers. Ma-surpass ni nga number. Okay, the more nga daghan ang ma-test na to gawad, mas kining makaibalota sa current status na to importante kay naon. Once again, no, that's December 1. Adunay pahigan yung motorcade from Delsa Circle to Kitkay, and then dito natin pahigan usab ato ang programa the whole day alang usab sa ato ang commemoration sa International World AIDS Day. Right? So dagan kay salamat kagawad sa oras at panahon nga mong gihatag kanamo kay balong nga busy kay with sa inyong mga gibuhaton sa 20th City Council. Og makato naglangkob sa ato ang inyong konseho karong adlaw. Sa ngalan lamang sa kinatibukang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix. Uy, naman sa pagpangulo usab sa itong City Information Officer Ms. IBS Guantero,
Kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw paglantaw. Hantod sa sunod gayon, mayong adlaw sa tanan. Merry Christmas!